So hello no, ngayon this morning no, huwag sana nating kalimutan kung paano tayo tinulungan ng Panginoon. Every morning na magigising tayo dito sa mundong ito, every morning na magising tayo mula sa ating higaan, huwag nating kalimutan na magpasalamat sa ating Panginoon. Give thanks, no? Praise Him, worship Him, and give thanks. No, kasi dati kasi, nung umaga na yon, nung nagkasakit ako, nung parang na-paralyze yung buong katawan ko, hindi na ako makagalaw, wala na. Sinabihan ako ng Panginoon nung umaga, gabi niyo, nung panahon na nagagalit na ako, naiinis na ako sa sitwasyon ko nung time na yun. Sinisi ko na siya nung time na yun, sabi ko. Sabi niya kasi noon na, every morning, nung time na yun, panaginipan ko, sabi niya, every morning na magising ka, isang biyaya yan na natanggap mo mula sa akin. No, so, pagising ko nung time na yun, nawala lahat ng sakit ko. Nakabangon na ako. Kahit konting sakit na ramdaman ko, nawala lahat. Natuwa yung mama ko at nagtaka sila kung bakit nangyayari yun. So, that is a blessing from God. No? So, ito yung pagkakataon na gumising tayo sa umaga, huwag nating kalimutan no, na magpasalamat sa Kanya. Lagi natin siyang alalahanin. Kasi bakit? Bakit? Kasi nga, sa araw-araw, every morning, every gabi, no, na matulog ka, ang Diyos lagi mong kasama. Maraming mga tao na sa kaumaga na, yung mga tao hindi na nagigising. So isang blessing na matatanggap mo na mula sa Panginoon na nagigising ka. Isang blessing yan. Isang grace. No? Isang biyaya na natanggap mo. Isang pagkakataon na ang Diyos nagbibigay sa iyo ng isa pang chance to repent of your sins upang ikaw ay magbalik sa Diyos sa kabila man ng maraming problema dito sa mundo ito. So, lagi nating tatandaan no, na may Diyos tayo. Dito sa ating mundo, no, marami tayong mga pagsubok no, na nadadaanan. So, huwag tayong mawala ng pag-asa. Lagi tayong manalig. Lagi nating isipin kung ano ang nasa unahan. Kasi ang buhay dito sa mundong ito, lilipas. Tayo kasi, ang bawat tao kasi dito sa mundong ito is lagi talaga tayong nag-iisip patungkol doon sa buhay na walang hanggan. Isa natin sa ipopokus is itong kung paano natin malalagpasan ang mga pagsubok at ang buhay na ito, kung paano tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Maraming mga preacher, no, especially mga vlogger, marami ako nakikitang vlogger no, na pinipreach nila, pinopost nila mga videos based mismo sa mga AI videos. No. Gaano kaganda ang langit, tapos ito yung impyerno. So, based po sa AI videos. So, I don't think so, no, na I don't believe no, sa mga AI videos na yan. No, so, that is demonic. No? So, I don't think so. No? So, yung mga nagpo-post no, pasensya ka na, you are a false prophet. No? Siguro, hindi, ayoko rin mag-ano. Ang i-focus nyo na lang ngayon, kasi nga, yung mga bukas na inilaan ng Diyos para sa mga taong nagmamahal sa Kanya, hindi maaabot ng isip natin yan. Ang lagi nating tatandaan ngayon kung paano natin paglingkuran ng Panginoon, kung paano natin malagpasan ang mga problema dito sa mundong ito, kung paano tayo makabalik sa Diyos mula sa kadiliman sa pamumuhay ng kasamaan, sa kabila ng daming distraction na pumipigil sa atin dito sa mundong ito upang tayo ay magbalik sa Diyos. Si Satanas, ang kaaway, ang demonyo, ginagamit niya ang mga bagay sa mundong ito, mga distraction na ito, humaharang yan sa daan sa bawat taong naglilingkod sa Panginoon upang ang mga tao ay hindi makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi nga ayaw ng kaaway, ayaw ni Satanas na ang tao makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang gusto niyang makita na ang mga tao napaparusahan doon sa impyerno. No, so, wag po tayong magpapadala sa mga ganito. Maraming tao, marami sa atin dito na ang buhay kasi bilang Kristiyano sa paglilingkod sa Panginoon, hindi hayahay. So, hindi hayahay, hindi sabi nila, hayahay ka na, wala ka ng problema. No, that is wrong. That is false. No? So, every time na maglilingkod ka sa Panginoon, kailangan tibayan mo ang dibdib mo, tibayan mo ang puso mo, tibayan mo ang sarili mo kasi nga para kang isang tao na sinasalubong mo ang malakas na baha. Marami sa atin no, ng mga taong dahil nga hindi na kinaya ang lakas ng baha, inaanod at bumabalik sa dating pamumuhay sa kadiliman.
sa mundong ito. So huwag tayong magpapatangay. Tibayan natin ang ating pananalig at pananampalataya. Kasi nga, ang totoong Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon, dadaan na sa maraming hirap at pag-uusig. No? So, kung tayo ay lalayo doon sa buhay ng kasamaan at maglilingkod sa Panginoon, tibayan natin ang ating Panginoon, tibayan natin ang ating pananampalataya at pananalig sa Kanya. Expect for the worst, ang pinakamahirap na buhay. Kasi sa Satanas, babahain ka niyan ng mga pag-atake. Kasi nga, isa lang ang goal niya, to deceive people, to destroy and to kill. No, so isa lang yun, kahit deceive, destroy, yun lang. Kahit deceive, malinlang ka, isang purpose nun upang ikaw ay wasakin at patayin doon sa impyerno. To deceive lang yung isang dahilan na ginagamit niya. So, kailangan tayong mananampalataya ng higit pa, no, na malagpasan natin sa kabila na maraming distraction kasi ginagamit ni Satanas ang mga distraction dito sa mundong ito upang ang mga tao na naglilingkod sa Panginoon unti-unti niyang hinahatak yan papunta doon sa kanyang kalooban na mamumuhay malayo sa Panginoon. Marami sa ating mga Kristiyano na mga taong lingkod ng Panginoon no, na nag-aakala na sila ay patuloy pa rin no, na naglilingkod sa Panginoon pero hindi nila alam, hindi nila namamalayan na ang kanilang mga puso nandoon na pala sa kadiliman, nandoon na pala sa mundo, nandoon na pala sa kay Satanas, no? Kahit pa yung pinupuri nila ang Panginoon sa pamamagitan ng kanilang labi, ngunit ang puso nila malayo na sa Panginoon. So, lagi nating tatandaan, lagi nating babantayan, guard your heart. Hindi yan sa mga pag-ibig. Sabi nila, pag-ibig na yan. No? Umiibig ka yan, heart. That is lust, pag-ibig, lust, love. No? Pagnanasa yan, pag-ibig. So itong pag-ibig na ito is ito yung pag-ibig natin sa Panginoon, spiritual. No? So bantayan natin ang puso natin na hindi ma-off track, na hindi madidistract, hindi ma-off track or mapalayo sa Panginoon. Kailangan mananatili itong naka-stick doon sa ating Panginoon. No? Kumbaga para tayong umiibig sa isang tao na matindi yung pag-ibig natin na gusto nating siya lamang at ayaw nating humiwalay. No? So, tibayan natin no, upang malagpasan natin ang mga pagsubok dito sa mundong ito. Kasi marami mga Kristiyano, marami sa ating mga kapatid na mga Kristiyano no, na tinatangay at bumabalik na sa dating kanilang mga gawain. So, huwag tayong magpapadala. No? So, pagsikapan natin na mananatili tayo dito sa ating pananampalataya, sa ating Panginoong Hesukristo upang matanggap natin ang kanyang mga pangako. No? Ang mga pangako niya para doon sa mga taong umiibig at nagmamahal sa Kanya, sumusunod sa Kanyang kalooban. No? So, lagi nating tatandaan, no? Lagi tayong magpasalamat, praise and worship every morning, every night. Kahit kasi ako, basta gawin nyo araw-araw yan. No? Every hour, every 3 hours, magpasalamat tayo lagi. No? So, alalahanin nyo siya in all your ways. No? So, hanggang dito na lang and God bless everyone.